Yes. Ano ako, papi ka? Dapat ka mag-standby sa kapit na balak mag-abroad. Hindi, Talaga makinit ang ulo ko dyan. Hello everyone! Welcome po sa pagbabalik ng third episode ng Walang Balang Podcast! This time po, meron po kaming episode na hindi naman po kasama ang mga tito nyo. This time is para naman po sa mga tita natin. So, maganda po ang topic natin for today kasi hindi po kami makaka-relate. Alam niyo naman mga tito ninyo, tamang barako, walang pag-ibig, lover boy minsan. Pero this time, gusto naman namin marinig yung side ng mga tito. Again, nagbabalik po ang inyong tito Margie. Karen. Dalawa lang po kami. Papakilala. However, papakilala po natin yung mga cast natin for today. Ay, sorry, for tonight. Ang special guest natin for... Ang saya nga nito eh, for the first time. For the first time po, meron pong guest. Yeah. Meron pong guest ang ating special podcast bukod sa anak namin. Bukod po kay Ada, may special guest. May special guest po tayo. May special guest po tayo for tonight. So our special guest for tonight is... EJ. MC. Chen. Lab. Love. At ito po ang yung mga titas ng New Zealand. Okay. So, yung mga tita natin ngayon, men, yung mga kasama natin, lahat ng mga tita na to umiibig eh. Nagmahal, tama ba? Yes. Sasagot din kayo. Yes, talaga. Ang hirap ng ganito eh. Pero ganito, men. I mean, Tita Diaries. So, gusto namin bungkalin at saka i-share ninyo yung part pagdating sa relationship ninyo bago kayo dumating dito sa New Zealand or by the time na dumating kayo sa New Zealand. So ano ba yung mga life stories ninyo? Ano ba yung ma-share ninyo? Kasi nga, alam nyo yun, tayo na bago, karamihan na pumupunta dito, it's either single or in a partnership, pero may mga kanya-kanya kayong kwento. Yes. So gusto ko na i-share ninyo yung kwento ninyo dito sa podcast na to. Tama ba tayo dito? Mga tama ba tayo dito? Yes. Mahina ang mga tita. Isa pa. Yes. Alright, cool. Alam mo, sa totoo lang, 1, 2, 3, 4. sa totoo lang, inakabahan kami dito eh. Nandito si Jill. Sa mga hindi po alam, nandito ang tito Jill ninyo. Pakita naman kasi Jill. Kaway lang. Medyo kinakabahan po kami Okay. dito sa... Medyo nakakaba tong topic na to para sa amin kasi involved yung mga misis namin. So, hindi namin alam kung anong sasabihin nila. Pero again, New Zealand relationship, Tita Diary, simulan ninyo kung ano yung masasabi ninyo para sa sarili ninyo. Pagdating nyo dito, ano yung relationship na meron kayo? Meron ba kayong partner? Meron ba kayong long-term LDR? Or single ba kayo pagdating nyo dito? Simulan mo dito, Tita EJ. Ano? Ano yung relationship Ano yung relationship status mo? May partner ako nung dumating ako dito. Okay. Hindi ako, no? Of course, hindi ikaw. Ikaw, Chris. May partner ako. Ikaw, Chris. Yes, may partner din ako nang dumating ako. Ikaw ba? May jowa ako. Jowa. Ikaw ba? May partner ako. Ang Tita Love, meron ka bang partner? I came from LDR, so I came here for love. Wow! Sorry, ang name. So, walang single nang pumunta dito. Cancel na tong podcast. Wala pala. Lugi tayo. I mean, okay, sweet. Lahat kayo may relationship during that time. So ngayon, nasagot nyo na yung tanong, no? So mga nagpuntahan kayo dito ng may mga partner kayo. I mean, before yan yung sagot nyo. Ngayon ba, ano ba yung mga relationship status ng mga tita natin? Yung ngayon. Yung ngayon. Iba na ba? Iba na ba? Nagbago na ba? O yung dati bang karelasyon ninyo na iba na ba? So sa akin, sige mag-start ako kasi sige na. So sa akin, same din, may partner din ako. I have my own family. Diba? Pero iba na yung partner ko. pero, oo. Yun na, may partner na ako. And I have my own family na rin. Meron akong baby boy, 2 years old today. Happy birthday. Happy birthday. Oh, ikaw, Chris, thank you. Ikaw ba? Ikaw, Chris. Anthony? Ano ba ngayon yung asim ng relasyon natin, pare? Ano ba? Ganun pa din. Ganun pa din? Ang tita Karen mo? Sa akin, in a relationship, pero iba na rin. So, almost the same sa kanya, pero wala pa akong pamilya. Yun lang. Ano yung iba na rin? Ano yung iba na rin mo? Iba na yung partner Yung ko. partner mo sa present? Kumbaga,
Mamaya, i-delete natin, de facto na ako. Taray ng De facto, no? Maganda mapag-usapan yan. De facto, ikaw ba? Ikaw ba, Tita Shell? Ako, same partner since nung bago ako dumating dito sa kanong dumating ako dito. Happy and loving pa rin ang panahon. Siyempre, tatanungin natin yung bilog na yun eh. Ito, bilog na bilog po. Nakikita Very, natin. very ang pretty tita mommy. Very pretty mommy natin. Ikaw ba, Tita Love, ano po bang meron tayo ngayon? I'm now married and soon to have my own family na din. Same partner. Same partner! So, LDR works. Yes! So, para ang sistema nito, merong mga same partner tapos yung mga nag-iba. Nag-iba na. Tsaka sa akin, hindi nag-work ang LDR eh. Pero sa kanya, patunay siya. Patunay siya. So, yung siguro yung magiging tanong ko, kasi sumagot na tayong lahat, di ba? Yung sa amin ni EJ is, nagbago na kami ng partner. Sa inyo, parehas kayo na same pa din. Tapos ikaw, sabi mo, dumating ka dito for love. So, dahil sinabi mo na dumating ka dito for love, tanong ko lang sa'yo, nag-LDR ba kayo? Galing So, kami from LDR. Galing kayo ng LDR. Ikaw ba? Galing kayo ng LDR? So, di ba ngayon na nag-LDR kayo, na-experience, maganda to eh, kasi may mga tita na nag-LDR kayo, parehas kayong dalawa na Nag-LDR dito na din kayo, ako noon eh. nagkaroon kayo ng LDR. But it didn't work. Pero nandito na rin yung relationship ninyo. Kayo ba? Bilang, kasi may mga nakikinig sa atin ng mga tita rin dito na may LDR sila. Oo. Did it work? Ano yun? Yes. And if it did, how? Yes. Ano yung masasabi ninyo? Paano nyo napag-workout sa same experiences ninyo na pwede ang LDR? Kasi may mga tao na babanat sa inyo na hindi kaya eh. Alam mo yun, ang LDR dapat iwalayan na yan. Tangina, hindi pwede yan. Ikaw, Love, bilang successful sa LDR na part, ano yung masasabi mo? Paano mo napag-workout yung partner? I think it's more of communication talaga. Pagdating sa LDR, I think constant communication. And dapat yung effort talaga is doble. Oo. Sino yung dapat dumoble ng effort doon? Yung Bo- lalaki ba o yung babae? I think both Both of you. sides. Both. It takes two to tango. Kailangan dalawa kayo. It should Hindi be lang both. pwedeng isa. So ano yung communication? Yan ba yung part na dapat tatawag ako sa'yo, sasagutin mo, ano mo yun? O ano ba to? Paano ba yung communication na ginawa ninyo para naging successful? Ito ba yung part na ite-text lang kita or chat lang kita, dapat sumagot ka kaagad? Kasi syempre may mga tao na nasa LDR relationship na i-message sila ng partner nila, tapos hindi lang nasagot. Alam mo, Ako siguro kung sasagot lang ako dyan is I think you have to look for the time for each other. Kasi matik yan eh. Kung magkaroon kayo ng LDR, iba rin yung oras nyo. So, dapat mapag-usapan nyo yun sa isa't isa. Ano yung oras na pwede tayong both na magkaroon ng time sa isa't isa? Kasi yung pangit din naman na in a way na nakaka-interfere ka na sa isang tao. Eh. Like for instance, nasa work sila, yun yung time mo na free ka. Tawag ka ng tawag sa kanya, nasa work yung isang tao. Mabubuisit ka, hindi mag-work. So, kailangan mo, yung sinasabi, I feel na yung sinasabi ni Lab na yung communication is dapat, mapag-communicate nyo rin, kailan tayo mag-uusap. Yun yung akin. so number one ang communication at the Tsaka, siguro para sa akin, dagdag ko lang to ha, additional is, case-to-case basis yan base sa magrelasyon. Kung paano ang sistema nyo as a relationship. Kasi hindi naman lahat, like, katulad ng very open communication like ni Love and ng husband niya, di ba? Hindi naman talaga lahat ganon. And hindi din, di ba? Tulad ng, kaya, yung in-explain din ni Ate Kari, iba-iba yan eh. So, hindi lahat mag-work sa ganong bagay. Sa setup. Yes, sa setup, kung anong setup nyo. Tsaka pwedeng kunyari, dumating kayo sa LDR na kayo, pero sira na yung trust nyo sa isa't isa, mas mahirap din yon, di ba? So, hindi mo yan masabi. Depende yan sa foundation ng inyong samahan. Yun yung relationship. Yes. So, okay, nandun Yun yung tayo para sa akin, ah. Nandun tayo sa communication and foundation. So maganda yung sinagot ng Tita Lab namin eh. Oo, Alam mo yun, syempre Tita talaga Lab siya. Perfect. Andyan ang communication. Eh, ikaw ba, Richelle? Having your own LDR relationship as well. Ano rin ba yung mga naging struggle mo? Ano rin ba yung naging part para na naging successful kung anong meron? Kasi nga, ikaw pare, you're still on the same partner. And then at the same time, alam mo yun, happy kayong dalawa ng partner mo. Ano yung naging key goal mo para maabot mo yung part na yun? Siguro kailangan yung pag-usapan ko ano yung priority ng dalawa. Kasi lalo na kung kunyari ako, nandito ako sa New Zealand, tapos yung partner ko, kunyari nasa Philippines,
that's 5 hours yung time difference, di ba? So ako, nung dumating ako dito, I was a student. Ang priority ko that time, syempre, to study. At the same time, I was working, di ba? So, pagsasabayin mo yun, syempre, di ba? At the same time, kailangan mong isipin, 5 hours yung difference namin nung partner ko. So, kailangan yung pag-usapan kung ano yung priority niyo. Kunyari, ako, mag-aaral ako ng ganitong oras magtatrabaho ko, tapos ikaw, by then, gising ka na, so pwede tayo mag-usap ng ganong oras. Tapos, kinabukasan, kailangan matulog ako ng ganito. Yung scheduling nyo ba, kailangan yung ma-arrange talaga So, yun. it still fall down sa part ng it's still communication. Communication. What It's if, the key for everything. may tanong ako sa mga tita, what if communication don't work? Yeah. So, sa akin, if communication doesn't work, it won't work. Yes. Yun lang yung sa akin. Ako din, I mean, 100%. Sa akin, sabi ko nga nung una is, dumating ako dito in a relationship, tapos ngayon bago na yung relationship ko. Which is yung una kong relationship dito is LDR. Okay. So, long story short, hindi nag-work yung communication, hindi nag-work yung katulad na sabi ni Michelle. Si Rochelle. Sorry, Nandita Richelle mo. Ni Tita Richelle mo na dapat parehas kayo ng priority. Sa akin, Yes. hindi na nag-work yung communication, magkaiba na yung priority namin. So, alam mo yun, there is a lot of things na sa LDR is kailangan focus kayo sa goal, focus kayo Yes, sa communication. true. Kasi yun na lang yung meron kayo eh. Yes. Wala na kayong physical touch. Oo. Diba? Ang saklap, no? Ng physical. Wala na kayong physical touch. LDR Ay, sa to mga eh. titong nakikinig dyan, alam nyo, walang kalabit na gano'n, masakit-sakit mo. Mahirap din ang gift of giving. Diba? Kumbaga Yes. sa lahat. Video So, touch na lang. Oo. yun dun sa dalawang yun kayo mag-focus and mag-work para maging successful yung relationship na yun. Tsaka dapat mahaba din yung PC mo kasi yung patience mo sa relationship nyo. Kasi pag nagalit yung isa, tapos di mo siya intindihin, di laliw lang kayo magkakaaway. Lalo na kayo magtatalo-talo, Kahit no? may communication kayo pero hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? Tapos wala kayong physical touch. Wala kayong physical touch. Mahirap Mainit lang. Siyempre, hindi mo So, na-touch eh. Okay, sige. So, nadala na natin dun sa part ng LDR. O kayong dalawa na ngayon, your relationship right now is, you know, you haven't been to that, ikaw pala, sorry babe, you're not on the part where you have to go through LDR and you have your own partner dito. Paano mo siya mapapa-work out para sa mga nakikinig na dahil magkasama na kayo dito, kailangan ba ano yung mga kailangan na step mong gawin para rin ma-survive ninyo yung struggles being together in New Zealand sa yung mga pagdadaanan ninyo? Na magkasama na kayo? Oo, magkasama na kayo kasi itong part na to, LDR to eh. Siyempre may mga Okay. nakikinig din tayo na dumating sila dito within partnership visa. Kasama na nila yung asawa nila or partner na nila yan before sa Pilipinas. How can you make it work moving forward? So, syempre, pag magkasama na, iba na yan eh. Like, you have to work together as a team. Pero bago kayo, ang tanong ko is yung bago kayo bilang isang bago. Kasi syempre, sa kanila as an LDR, kahit sabihin mong matagal na kayo, pag nagsama rin kayo dito, bago yun pa eh. rin. Bago pa rin yun. Still, as a team. As a Bakit? team. Bago ka, luma kayo, matagal na kayo, you have to work as a team. Di ba? Kaaway ni isa, kaaway ni lahat. Di, ganun yan eh. You have to work as a team. Ba't ka tumatawa? Tatawa ako. Dapat di kayo magkatabi. Teka na. Narinig ko yung side comment. Ang saklap nito eh. Hindi ko alam bakit ako. Kasi parang akong pinapagalitan. Hindi. Parang hindi kayo So, katulad na sinabi ko, you have to work as a team kahit bago kayo o hindi. If gusto nyo magtagal kayo, mag-work yung relationship nyo and you have one goal, you have to work as a team. Yeah. Diba? Yun yung para sa akin ah. Fair enough. Anong Sorry, ano na yung tanong? Nabuka na ni Adam. Nawala na yung LDR. Lahat ng sinulat mo nawala na. Hindi ko na Ano na lang kanya-kanya na lang. Kasi sabi niya, ano yung tanong? Ano yung tanong sa'yo? Ano yung tanong sa'yo? Nung nandito na kayo. Oo, ano daw ba yung ano mo? Paano mag-work? Paano siya mag-work? Okay. So, sa akin, maganda yung work as a team. Pero para sa akin, hindi naman pag nagkaiba kung nasa New Zealand ko o nasa Pinas kayo. Diba? Basta once na magkasama kayo, dapat you treat yourself as your partners na sa buhay.
Diba? Does it help na magkaroon ng partner dito sa bansang to? Kasi tingnan nyo, pare-parehas tayong nasa bagong bansa, nasa bagong lugar. Malaki bang tulong yung part na may kasama kang partner dito? Like, nadala mo siya through LDR or kasama mo siya dito. Will it make life easy for you bilang isang tita dito? Ikaw ba alam? Sobra. I think sobra. Oo. Kasi naranasan ko na mag-isa ng matagal eh. Mm. At iba din kasi, talaga yung may partner yes, ka, na may oo. katubang ka. Of course, that has to be a responsible one. Mm. Hindi rin siya basta-basta lang na dahil partner mo. Di ba? Kasi, pre, may mga kwento dito na nadala nga nila yung asawa nila, pero pagdating ng asawa nila, parang naging pabigat pa sa kanila. So, I think nandun tayo sa part ng kailangan din responsable yung partner mo. Pero I mean, what I'm trying to get at is, bilang mga tita dito, ngayon na nandito kayo sa New Zealand, having your partner with you, mapa-LDR or nakasama nyo dito, does it help being a tita moving forward? Sa akin, para sa akin, nagets ko yung sinabi ni Love. Kasi, kung magtagal ka na mag-isa, tapos nagkaroon ka ng partner, malaki talaga yung difference. Like, even like being practical. So, yun natin being practical. Like, kung mag-isa ka, ang renta mo, single lang. True. Diba? Pero pag may partner ka, happy Yes. na kayo. Bills, happy na kayo. Groceries, happy na kayo. So, being practical, mas maganda syempre yung may partner. Yes. And at the same time, emotional side naman tayo, as love naman, is meron kang pag may pag pangit yung araw mo, bad trip ka, may hindi naman mapagbubuto, may mapagsasabihan ka. Grabe mo, magbubuto ko. Parang naramdaman ko siya bigla. More on buntungan. Tama, di ba? More on buntungan tayo mga titas. More on buntungan. Yan Pero talaga more on yan. may makakausap ka na, ito yung nangyari sa akin. Totoo yan. Magbe-vent out ka after ka. Kaysa sa wala, tapos kinikimkim mo lang hanggang sa sumabog ka. So, It does help. So in short, Of course. it does help to have your partner. Of course. Oo. Kahit Here. kakain ka nga ng mag-isa, di ba? Mas maganda may kasama ka. Kumain kasi para mas ganahan ka. Oh, yes. Minsan, ayaw mo na kumain kasi Meron ka pa kapalitan maghugas ng pinggan. Di ba? Oo. Diba? Gusto mo yun? Pag-travel din dito, kasi masarap mag-travel dito sa New Zealand. Yes, Diba? may kasama ka. So, paano ka makaka-travel kung mag-isa ka lang din, di ba? Sad yun. Nakakalungkot din. Oo, tama, sad yun. sad Although yun. meron din naman talagang mga taong nagta-travel mag-isa, pero mas maganda na may kasama. Ang tawag Para ng soul mas napapadali lahat. So, ngayon, di ba, napag-usapan natin na nabanggit ng tita Karen mo, no? I mean, hati yung bills mo, mas madali yung ganito. Like, being a tita dito, syempre may mga hack kayo na tinuro din nyo sa partner ninyo, no? Okay, so now that, nakwento ninyo yung mga nasimulan ninyo kung paano yung relationship ninyo ngayon nakasama ninyo. Syempre pare, bilang nandito tayo sa New Zealand ngayon, may mga bagay na pinagkaiba. So for example, what's the difference, may difference between Kiwi love culture and Filipino love culture? Alam niyo yun? Ang ibig kong sabihin dito is, dito pare, you can't just say I love you. Basta-basta. Hindi siya yung mabilis na katulad sa Pilipinas, iligawan kita amin. The moment na kinis kita, I love you na agad. Nanliligaw ka Kayo na. na, no? Meron ba kayo, ano masasabi niyo sa difference between Kiwi love culture and the Filipino love culture bilang tita dito sa New Zealand? Karen? Sa akin, kasi puti yung partner ko eh. So, unang-unang difference ng culture is walang panliligaw. Hindi uso ligawan dito eh. Alam mo yun, nung mga panahon dati, nung pag nanonood ako ng TV, yung mga romantic movies, kasi sa mga tinatanong ko yun, bakit ang dali sa kanilang mag-break? Napansin nyo ba yun? Sa atin, lagi tayo may bitterness ng konti pag sa Filipino culture. Meron tayong bitterness ng konti na pag ex mo, parang ayaw mo na makita, or seryoso. Dito parang pagkikita mo sa mga movies, parang bakit parang ang friends sila? Like they can still be friends. Tapos na-realize ko siya after having a partner na puti. Kasi wala kayong ligawan. Diba? Wala kayong ligawan. So, alam mo yun, nagkakilala kayo, nagustuhan niyo isa't isa. So, maging tayo na, go, tayo na. Dahil doon, wala tayo nung step forward or step foot forward, yung parang pakitang gilas. So, makikita mo yung tao, oo, 'di ba? Matik yan sa Pilipinas. Oo, 'di ba? Dapat mag-iinay ka ganun. magde-date kayo, sagot ng lalaki yan, dapat may pa-flowers, 'di ba? Ganon. Dito walang ganon. So once na nagkaroon ka ng partner, nagkagustuhan kayo, gusto mo isa't isa, sige, tara, go. Magjowa tayo.
So, makikilala mo sila on their purest form. Wala silang filter or wala silang pretension. Hindi sila nag-step foot forward. And you'll appreciate something na nag-step forward sila kasi out of nowhere yun. Diba? Eh kayo ba? Kayo bilang dating Filipinos. Kasi ito sa mga sa mga nakikinig, 99% dito dating Filipinos yung si Karen lang talaga yung Di ba pwede ng ibang bansa alam mo yun? Ibang bayan. Ng ibang bayan talagang Sumabak sa gera. Ang bandera ng pinaglaban ng bandera ng Pilipinas. I mean, sa nakikita ninyo na love language as Filipino dating Filipinos compare sa nakikita niyo kasi syempre may mga workmates kayo. Hindi lang yan, may mga friends kayo na locals. Ano yung masasabi ninyo na difference talaga na buti na lang meron kami nito or alam mo yun, at least ganito yung kultura namin or pwede mo rin sabihin doon on the other way around, buti na lang ganito yung kultura nila, sana meron din kami niya. Meron ba kayong ganyan? Ako na. Okay. Well, hindi ko, kasi sa akin ibang nangyayari sa buhay ko like, Pilipinang partner ko, di ba? Pero, wala kaming ligaw-ligaw. Kasi you're Wala kaming ligaw-ligaw. Ako ba yun? Wala kaming ligaw-ligaw. So, diretso ako lilipat ako, pag di ka lilipat, hindi magiging tayo. Ay, nang pogi ko doon. Yan yun. Pero hindi. Tulad sinabi ni Ate Karen, minsan maganda na may kasama ka sa buhay kasi nagiging practical. Ako din, naging practical ako noon. Ay, na nasaktan ako dun. Ako yung pumayad lang mag-isa ng bills. So anyway, kaya ko yung sinasabi is, hindi siya yung typical Filipino na niligawan niya ako sa simula. Diba? Wala kasi kaming ligaw-ligaw Pero niligawan niya ako nung magkarelasyon na kami. Diba? Mas maganda yung ganun. Yes. Para sa akin yun Mas yun yung, so alam mo yun, hindi ko siya masasabi na yung sa Filipino or Kiwi or whatever it is. Kasi sa akin, Filipino yung partner. Based on your experience. Yes, Based on your that's experience. based on my experience. Pero different naman the way, paano naging siya sa akin, na nanligaw na, wala yung ligaw Filipino way. Yes. Ay, ikaw ba, Tita Shell? Ikaw, having this relationship, sabi mo nga, dumaan ka sa LDR, at up until now, okay pa rin. Ano masasabi mo yung difference mo sa, yung dating mo that time with the Filipino culture, tas nandito ka na sa New Zealand na i-compare mo siya? Meron ka bang ganon? Wala Actually, hindi ko na-try makipag-date sa iba. Pero, yung mga friends ko, nasa sinasabi nila sa akin, na pag dito daw, nakikipag-date ka. Di ba normal sa atin pag nakipag-date tayo, matik yun na yung lalaki yung magbabayad. Pero kasi dito, hindi siya 50-50. It's either magsasabi ka sa kanya na, eto yung kakainin ko, ako magbabayad nito. Or siya magsasabi sa'yo na, eto yung babayaran ko. Pero normally dito, hindi ka tulad sa atin na, babayaran ka ng lalaki kasi siya yung nakipag-date sa'yo. Sabi mo hindi ko nakipag-date ikaw yari ka. Sabi nga niya, diba, sa mga galing sa kaibigan. Okay. Ito naman, ano lang ako. Uli-uli lang ako. Relax. Ikaw ba, Lab? Ikaw? Ako naman hindi ko masasabing yung parang formal talaga na ligaw kasi ang experience namin online siya dahil nasa Bahrain niya ako at nandito yung husband ko sa New Zealand. So, online lang lahat, usap-usap hanggang sa nag-meet kami. And I think, Tol, this is becoming us titas na. Oo. Diba? Hindi na tayo pabebe. Wala na yung pabebe moments Diba? And I think it's very common. Yes, very common. Yes. Which Totoo is yan. para sa Totoo akin, yan. really good. Practical na. Yes. Hello, Practical. speaking of talking I about... think you're not being practical, sorry. You're not being practical. Alam mo yun, yung parang, Straightforward. hindi na urong sulong, di ba? Hindi na urong Alam nyo na yung gusto nyo ngayon. yes or ganun. no? Pag no, okay, go. Wala na. Pag yes, that's good. Yeah. Okay, tayo na. Kung baga agad-agad pag-uusapan nyo, parehas ba yung goal Time nyo? is important sa Kasi pag hindi, then yes. wala na. I like that. Time is important once you become tita. I love that. Yes, ang expired day. I mean, speaking of that, no, alam ko hindi nyo na-experience to, pero may mga listeners tayo na Filipino na nandito kayo sa New Zealand, like single, divorce, or pwedeng nahiwalay sa mga asawa nila. Ano yung masasabi nyo, tingin nyo, pagdating dun sa part na yun? Kasi sa Pilipinas, it's too traditional, bro, It's too traditional in a way na dapat kapag bago mo nga makasama, hindi bro, bago mo nga makasama yung
live-in, dapat dumaan, bago kayo mag-live-in, dapat kasal kayo, di ba? Which is now sa ibang bansa, pare, dito sa New Zealand, makikita mo, partner, they're not even married. Alam mo yun, or kaya may makikilala kayo na kaibigan ninyo, they're divorced. Ano masasabi nyo sa mga tita na mga nandun sa part na yun? Like, ano yung tingin ninyo na pwede nyo masabi dun sa part na masyado siyang tabo sa Pilipinas pero dito okay lang? Ikaw ba, Lab? Sa akin kasi yung ngayon, may pagka-conservative din naman yung family ko. Pero at the same time, ngayon parang naiintindihan nila. Especially na nung, ayun nga, naging kami na. Tapos yung kailangan ng mga living together na ganun. So pinaliwanag ko naman sa kanila yun. And for me, I think mas okay yung nakasama mo na yung tao. Nakasama mo na yung tao bago lahat. Bago ka talagang mamanatag na Para sure ka. na ito na talaga yung gagawin mo, no? Talaga black and white kayo niyan eh. Yes. Iba ng opinion yung mga tao, pero for me, mas okay sa akin yun. Na magsasama kayo. Sa akin, I think it's more of a tradition versus preference. I think that's a good one. Yeah, kasi tradition natin yan eh. As Filipinos, we're conservative people, 'di ba? So, alam mo yun, na-imprint sa atin yon from parents and from grandparents na kailangan kasal muna bago sama, 'di ba? Sex before marriage, all that stuff. Pero para sa akin, kung preference mo na malaman mo muna agad kung ano yung tao, once na nagsama kayo sa bahay, what you're getting into, syempre, parang kung iisipin mo, mas maganda nga naman na magsama muna kayo ng konti para makilala mo lang yung tao pag nagsama na talaga kayo ng forever. Forever. Kung magsuswak ba kayo. Alam mo kasi, men, isa yan sa mga bagay na ang hirap ipaliwanag moving forward sa mga taong nandun sa Hanggang ngayon wala tayong divorce bill, di ba? Samantalang allowed annulment. Pero dito kasi sa atin, sobrang dali eh. sobrang dali dito eh. Very cheap pa. Di ba? I mean, as titas, does it help you to have, like, kahit sabihin mo sulong-sulong ka sa isang relasyon, kung mapakasal lang ka, mas madaling magbakod. Does it help to have having the divorce dito sa New Zealand? Kasi again, culture voice sa Pilipinas, bawal sa atin, magastos ang pagiging anal. Bilang isang tita dito, does it help to have that divorce? Siyempre. Why you stick if you're not happy? Fair enough. And at the same, sa Kahit akin, baka siguro makalima ka, the more the merrier. More chances as long as happy ka. Maduro ka, Ba't ka diba? mag-stick kung You're not happy. Come on. Happy ka ba sa akin? of course, Tangina, baka mamaya mag-more chances of winning. I got you. sa akin, ano naman yan eh. It's good to be there, but you won't think of, or you won't wish it to yourself. 'Di ba? Once na nagkaroon ka ng partner, ayaw mo naman na maghiwalay kayo. Oo. 'Di ba? Maganda siya na nandyan, may option ka diyan. Kung kunwari hindi ka na talaga naging masaya, hindi na maganda yung relasyon nyo. Pero para sa akin, kung pipili ka ng partner, you have to be wise. Tapos iisipin mo na forever na to. Totoo. Yun lang naman yung sa akin. Ikaw ba, Richelle? Every relationship naman is trial and error. Mm-mm. Pero kasi it doesn't mean na may divorce, kahit ano na lang, Yes. parang madali mo na lang siyang gagawin. Kasi madali siya, Oo. babayaran mo lang, di ba? Pero kasi dapat itatry mo pa rin mag-work, hanggat di na kayang solusyonan, dun mo siya, yung parang last resort na siya. But it comes handy pag may ganun. Kasi hindi ka na mag-struggle para sabihin pa kung bakit kayo maghiwalay or ganyan. Meron ka na agad na madaling sitwasyon para, yun, end yung relationship in case it doesn't work. Yeah. Ikaw, love? Sa akin, nakaka-help siya. Especially kung masyado na kayo nagkakasakitan, like physically, so hindi naman natama yun. But at the same time, I don't want people to think na, ay may option naman na maghiwalay. I will Yes, just yes, sorry. diba? Kasi that's the easy Oo. way out. Kasi dapat pag like, when it comes to like mga marriage, dapat committed ka talaga. And kaya nga sa akin, para sa akin, kaya nga tayo may face ng boyfriend-girlfriend eh. 'Di ba? Bago tayo mag-stick sa marriage. Para lang sa akin. Kasi, para makilala mo yung tao. And you'll think to yourself na parang, okay, is this a person that I wanna spend my life forever? O hindi? 'Di ba?
Yun lang. Ito, I mean, we're talking about this topic na, syempre, hindi naman lahat medyo pabor sa salitang divorce, may mga part na ganito. Pero kasi tingnan mo, men, isa sa mga, ako to ewan ko kung okay kayo dito hindi, I mean, as a tito's perspective, men, as mga titas dito sa New Zealand, we have so many group pages dito sa bansa natin. And isa sa mga makikita ninyo is yung mga kabit-kabitan relationship. Yung mga, alam mo yun, sobrang spicy. Kasi the reason na-open ko tong part na to, kasi we're talking about divorce and it does help. Right? Ngayon, dito, man, as mga tita, makikita ninyo, isa sa mga spicy na usapan nyo dito yan, puta. May magpo-post sa isang group, yung asawa ko po, ganto, ganyan, ganto. Mag-send pa sa'yo na attachment, no? Para mabasa mo, no? May screenshot! Bakit parang may pinariringgan ka sa tulong? Ebidensya! Anong masasabi nyo? Anong masasabi nyo dito sa mga tita na, alam mo yon, asawa sa Pilipinas, and then you come over here in this country, and then pagdating mo dito, bigla ka naging single. Or may asawa bigla si boy. Alam mo yon, in short, kabitan, usapang kabitan. Alam mo yon, anong masasabi nyo dito bilang isang tita? Ikaw ba, love? Sa akin, hindi siya bago. Like, kasi medyo matagal-tagal na din ako sa abroad. And parang normal siya. Kasi pag wala yung partner ng tao doon sa bansang yun, you are considered single. And that's what's hard for LDR. Oo. Balik tayo doon, no? Sa part ng LDR. No? Wala mo sa partner mo. Yes. Pero ano nga? Is it something that kailangan ba talagang parang tanggapin na normal na? Parang ganon? Hindi. Siyempre, hindi pa din. Mali pa rin We never condone cheating. We never condone cheating. Yun lang yun eh. Kailangan mo ayusin yung hindi mo maayos. Pag di na, tama na. Oo. Cut mo. Bago ka Masarap lang magbasa ng kwento ng iba. Pero, Pag nangyari sa'yo. pero ayaw mo mangyari sa'yo. Be honest. Pero, Masarap magbasa pag sa iba. pero nga kasi, men, sobrang hard din sa part ng bilang isang Filipino. Wala tayong divorce sa bansa natin. Sinabi mo nga, Richelle, di ba? Pag enough na, hindi rin siya magiging ganun kadali. So, hindi rin siya magiging ganun kadali. So, yung ganito na parang may makikita kayo, may makikilala kayo na kaibigan ninyo na ganito yung ginagawa or you know somebody else. Anong take nyo dun? Ikaw ba, babe? Pag may kilala akong gano'n. Oo, kunyari, nakilala mo, itong kaibigan mong to, ang trip niya is, alam mo yun, tamang tikim ng kaldereta kahit may adobo, yung ganun. I'm gonna be honest. Pag may nangyari yun sa akin and she's one of my friend or one of, alam mo yun, hindi ko siya papakilaman. Alam mo yun, it's not my business. I have my own shit. That's her shit. Buhay niya yun. Pero, ikukwento ko yung ate ka. Siyempre, para may Pero, hindi ko siya papakilaman. Hindi ko siya tutulungan or hindi ko aalamin. I don't wanna get involved. Buhay mo yan, girl. Kaya mo na pag kunyara kinunod siya, ay! It's okay. Kaya mo na yan. Pero, tika rin. Kumapit ka. Kumapit ka muna. Ganun na ako. Pero, hindi ako makikialam sa buhay niya. Buhay niya yun. Alam mo yun. Kahit advice na, I don't want head Sa akin, I think it depends on the situation. 'Di ba? Sabi nga ni EJ, ayaw na niya makinig sa sitwasyon. 'Di ba? Kasi there's always two sides in every story. 'Di ba? Naririnig mo lang yung isa. Hindi mo pa napakinggan yung isa. 'Di ba? So, I mean, divorce is a big thing. 'Di ba? Pero kung hindi na talaga maganda yung relasyon nyo, kung alam nyo wala nang patutunguhan, tigil na natin yan. Teka lang, tapos sabihin ko lang yung sinabi niya na, sorry yung sinabi niya na, hindi, iko-correct ko lang kasi kailangan malaman natin yung girl, I know you. Very maungkulat ka. Alam ko. Kaya nga magkaiba di ba? Sabi niya, natatawa ko na parang, siyempre alam natin yung isa. So, kilalanin yung kabila. Siya, makikipag-usap yan talaga. Hahanapin sige, yung isa. makikinig ako sa'yo, makipag-inuman ako. Pero nalaman niya na, sis, Girl, kapit! alam ko na. Girl, kapit ka. That's the That's the very, very tilas. That's the very Yes. Ikaw. Ikaw, Richelle. Ako, pakilamera ako eh. Oh. Depende. Depende Depende. sa Oo, friend. depende yan. Kasi ako yung friend na super, not super, pero caring ako sa friend. So, if
I think na meron akong may tutulong, I'll share my thoughts. Sasabihin ko talaga na, ito, ganito, ganyan. It's not for you to listen to me. Pero, eto lang yung masasabi ko. Pero hindi sa pakikialaman mo siya. At least, magbibigay ka ng, alam mo yun, ng ibang input mo na sa Na tingin baka mo. hindi niya nakikita, Baka ano? hindi Kasi niya masyado nakikita, siyang oo, blinded. kasi with masyado love. siyang nahihirapan din eh. Kasi syempre, situation yun, mahirap yung pinapasok niya eh. So ako, magbibigay lang ako ng ibang mga masasabi ko na baka sakaling malinawan siya. Pag hindi, it's up to her kung ano yung gusto niyang gawin. Pero still, magbibigay pa rin ako ng input kasi friend ko nga siya. Ikaw ba, Tita Love? Ako naman, almost same kay Chel. So, I have a friend. Depende rin kasi talaga sa... Bahala kayong hanapin kung sino friend yan. Hindi, guys! Pag-usapan natin after. Okay. So, I have a friend na ganun nga yung situation niya. And medyo, close talaga kami. So, depende sa closeness natin. If you're someone na hindi tayo close, then bahala ka dyan, buhay mo yan. Pero kung close kita, sasabihan kita ng, like, baka hindi nila alam yung mga ginagawa nila. Kasi, yun nga, sabi mo, blinded ka na nga when it comes to and proven talaga yun. Sobrang bulag talaga pag nandun ka sa sitwasyon na yun. Lahat ng masasakit na salita na sabi ko na, as in, halos araw-araw, ang dami ko na nasabi. Kasi yung pagiging kabit na yan, walang papupuntahan yan. Yung taong yan, babalik at babalik sa pamilya niya yan. And at Oo. the same time, Kaya once lahat a nasabi cheater, ko. always a cheater. Para sa Marami akin. Totoo yun. Pero may mga totoo yun. May nababago naman. Sa simula. Hindi ka sure. Medyo mahirap pag nandun na sila, especially pag medyo matagal na. Pero sa akin Mahirap. siguro, ang pinaka-take ko doon is, if you find yourself that you're going to cheat with someone, try to end the relationship better muna in sa it simula. in a proper way. Yes, end it in a proper way before going to another person, para lang hindi rin masaktan yung isa. Alam mo yun? Yun lang. Lahat isip yan. Hindi. Kasi bulag Brainy na kasi nga. tayo eh. Iba na parang ayaw ng ayusin ng maayos. So ano, Maraming gusto nahihirapan eh. bilang isang tita dito, dahil alam mo yun, dumaan na kayo sa LDR relationship, maging maayos yung relationship ninyo, o may mga nakikilala kayo dito na okay naman lahat sa kanila. And then, nandyan kayo ngayon sa situation na bilang isang tita, yung kaibigan ninyo, ganito yung pinagdadaanan. Will you still be friend with them or do you befriend them? Ano yung dating dapat dyan, men? Ano mo yun? Sa akin din, parang, okay na, friend ko pa rin siya. Pero wag lang Kasi ako hindi ko idadamay siya sa i-judge sa pagiging friend niya sa akin. I-judge ko siya everyday kung anong ginagawa niya. Yung sa mga pangkakabit, etc. on that. Pero yung sa friend niya sa akin, Different. iba yun eh. Iba pa rin Magkaiba yung yun para sa akin eh. So, friend pa rin kami. Labas-labas kahit kwentuhan niya, hindi ako makikinig. Girl, hindi ako makinig. Pero, okay, ayaan mo na, kabit ka. That's it. Let's go. Ganun lang. Happy ka eh. Oo, happy ka na. Buhay mo na yan. Basta ayaw ko na makailam. Basta kung ayaw niyang kasi meron akong friend din na ayaw niyang pakilala sa amin yung jowa niya. So, okay lang. Kung ayaw mong pakilala, okay lang kasi parang may pakiramdam kami na ganun. Na. So, pero friend pa rin kami. Biruan, ganyan-ganyan. Basta wag lang niya kaming idadamay sa Sa problema. Basta wala lang damayan. Wala lang damayan. Tropa. Okay lang. Inuman lang. Sa akin, depende sa sitwasyon. Sa akin, ang buhay ko naman kasi, as long as hindi ako naapektuhan yan, okay lang. Pero kung kunwaring naapektuhan ako sa pagkakabit mo, na tipong nasusugod na din tayo, alam mo yon Nakakatok yung pintuan. nakakatok yung pintuan mo kasi bakit di mo pwede ganyan, blah, blah, blah. Baka we have to cut off. Either mamili ka yung pagkakaibigan natin o cut ties with your whatever's going on with you. Hindi na healthy yung relationship. Yes, 'di ba? Kasi para sa akin, ang toxicity minsan nakakahawa yan eh. 'Di ba? Na parang pag toxic yung isang bagay and then you hold on to it, magiging toxic na rin yung... Cancer, no? Oo, Cancer, no? yun lang naman sa akin. So again, it depends on situation and it will depends how my friend acted on it. Totoo. Kahit ako, Same? depende sa situation. Pero kung ang situation is yung friend ko nandito, tapos yung kunyari nasa Philippines, friend ko rin, tapos sila yung partner, yun medyo lalayo ako dun. Kasi syempre kung friend mo sila pares, nakikita mo yung nangyayari, pwede kang madamay at pwede kang masisi. Yun na nga. Kasi, part ka ng inner circle nila eh. Paano if it's the other way around?
Paano? Ano ibig sabihin? Ang kaibigan ninyo yung niloloko, hindi yung kaibigan ninyo Yun na yung nga niloloko. Yun yung magiging talagang involved ka doon. Mahirap kasi yun. Even though you're friends with that person? I mean, like, Friend ko yung magkakaibigan kayo, niloloko? tatlo kayo. Oo, pero ang mas hirap friend nun, mo yung Brad. isa. Paano yung ganun? Teka lang, friend ko yung Friend mo niloloko. ba? Oo, Oo. friend mo yung niloloko. Kunyari nasa Tapos, Pilipinas yung Friend friend ko, mo. di ko nanloloko. Oo. Kawawa yung nanloloko. Hindi, what I mean, what's your take for that? Ano gagawin mo? Sasabihin ko sa niloloko. Tama ba yun? Nasasabihin Ako, mo, hindi ako dapat makialam. ba manghihimaso? Yun nga yung sinasabi ko, mahirap na yun kasi involved na parehas. May involved ka sa kanila kasi friend mo sila parehas eh. Kung I think- friend ko sila parehas. Yung niloloko sa I think kanya sabihin niloloko. mo yung nanluloko. Hindi, sasabihin ko pa rin ng niloloko. Come on. Lahat ng Pag babae, we tinanong have ako to help siguro, each other. pag tinanong ako, I will. Pero I will not initiate. Hindi din, yes, ganun din siguro. Hindi ako mag-initiate. Hindi ako mag-initiate, but Hindi Hindi mo mo angati yung mga tumbong ninyo. Sus! No! Hindi! Actually, magpo-post ako sa Mag-initiate ako. Facebook. Nakating-kati na yung mga point ninyo. Yes, ako sa Facebook. Sinitech. Ganon ako. I think ako sasabihan ko yung yung nanloloko, nakausapin ko yung niloloko or kakausapin ko. Yes, that's how you do it. May ganun ka muna, no? Pag di mo sinabi, sasabihin ko. May threat ka, no? Or i-trigger mo para, di ba? Tapos pag sabi, hindi ko talaga sabi, okay, my turn. Settle it Labing or siya, I ayaw ko will. madamay. Ayaw ko madamay, pero sabihin ko na. Involved ka talaga. True. Ganun din talaga. Tsaka syempre, ayaw mong siguro may friend ka na nasasaktan. No. We don't want that. Ayaw mo na may friend ka na nasasaktan. Kung pareho mong friend yung nanloko, yung naloko, Ano masasabi? Ano masasabi niyo ngayon Hindi dito para sa sa akin, kawawa yung kasi again, nabanggit ni Love kanina, no. Ito nagiging na siyang parang normal sa mga pumupunta overseas. So I don't think hindi lang dito yan sa New Zealand, hindi lang everywhere, 'di ba, nangyayari to. So anong masasabi niyo diyan sa part na yun? Kailangan kilalanin mo muna bago mo, di ba? Bago mo isuko ang bataan. Nakalimutan ko na yung term na yan, no. Suwang bataan. Yes, kasi Sa akin siguro, evaluate yourself ba? 'Di ba? Like, sige, balikan natin yung pinakauna natin topic kanina is LDR. And I think the reason that's why nagkakaroon ng mga kabit in a long run, like, I think yun yung napag-usapan kanina eh, 'di ba? Kasi malayo. 'Di ba? Learn yourself, learn your love language, 'di ba? Kasi kung kunwaring physical touch yung love language mo, of course, hindi mag-work sa LDR. And mangyayari nun is maghahanap ka talaga So ng iba. ano masasabi niyo sa mga ganun? Paano kung physical touch yung hanap niya, 'di ba? Parang Kailangan malapit sa'yo yung partner mo. Yes. Like na, what I mean is, paano nga kung hindi? Anong mapapayo ninyo? Like, kamutin nyo na lang? Ganun? Kaibigan ko yung... Hindi, babe. Hindi. Tinatanong ko is like, yung sa... kung ang love language mo is physical touch, At ano nasa masasabi LDR niyo ka. dun sa part na... And then, that's why I'm saying na you have to evaluate yourself. Kasi kaya mo ba na lumayo na knowing yourself na may physical touch kang love language? Kasi kung alam mong hindi, maybe you should stop it before you actually go out of this. Yun yung akin. Oo. Okay? So, hindi nyo talaga ipapayong ay kamutin na lang yung pepe, ganun. Hindi kasi, hindi naman sa ganun yun eh. Kasi, bago kayo kahit dumating sa LDR, dapat pag-usapan yung Yes. Marami naman kasing paraan like tourist visa, partnership, ang dami yung pwedeng gawin. Bago dumating kayo sa point na mag-LDR kayo, pag-uusapan nyo yun. Yun na nga, kaya nga. Meron nang nagbe-break eh. yun na, kaya nga, Dumating sa Kung kaya nyo ba? LDR eh. kaya nga evaluate yourself. That's good. Dapat Yun yung akin. Nagplano sila. Oo, yun yung akin. Talaga siya madali. Yun lang. Okay. So ngayon... Teka, may sinasabi si Jill. Or yung kung kakausapin mo yung sarili mo that time, Ay, tara. sa present self mo yan, ano sasabihin mo? Or if you could change one thing sa mga naging Relationship. Ay, ang taray naman ng woman. I believe, Char. Wonderful question. Dapat agad, I believe. Okay, so dito, men. Sa... Ano yung question? Guluhan din ako. Hindi pa sure. Ano yung question? Yung tumayo eh. Ito kasi si Bakla eh. Huwag ka baka sumagot si Jonathan. Ang sinasabi niya kasi yung mga relationship, kunyari, yung before na relationship sa ngayon. Ano Pero ba? parang hindi na close yung topic ng mga kabit-kabit. Parang hindi siya na close. Ano yung ma-advise nyo sa mga tao, either sa'yo, sa sarili nyo, sa mga tao may kabit, sa LDR? Na balak mag-abroad, ganun. Hindi, ganito na lang. Tama si Rachel doon. I-advise mo Hindi, sa kabit na balak mag-abroad. hindi, Huwag ka sure, mag-abroad.
Ganito na lang, parang, ano yung... So, maganda yung mga napag-usapan natin, no? Dami natin napag-usapan mga tita. Eh, medyo matitindin din topic yun eh. May mga kabitan, may LDR, may pagmamahalan. I mean, ito yung gusto kong itanong sa inyo. Sorry, yung anak ko eh, talagang, ano siya, sabi sa podcast eh. Sabi sa podcast. Gusto kong itanong sa inyo, ano yung masasabi ninyo sa mga kababayan na pupunta dito sa abroad or nandito ngayon sa New Zealand or nagtatangkang pumunta dito sa New Zealand and they have this relationship or they're planning to have this relationship sa pagdating nila dito? Meron ba kayong masasabi doon, mapapayo doon moving forward? Ano ba, AJ? Para sa akin, siguro, pupunta ka man dito, kung ano man, single ka man pumunta dito, may partner ka pumunta dito, kabit ka man pumunta dito, whatever it is, always choose yourself. Para sa akin alam mo yun, ingatan mo yung sarili mo kasi in the end of the day, ikaw pa din yan eh. So, syempre, nagdaan din ako sa ganong part na hindi tayo kabit. Alam mo yun, nagdaan tayo sa ganong moment din, pero nung ako yung napagdaan ako yun, hindi ko na-choose ang sarili ko. So, yun ang i-advise ko. Diba? Pero I won't change anything kung ano man ang nangyari sa akin in my past. Kasi kung i-change ko yun, wala akong Boy, wala akong Adam, di ba? Wala ako nun. So, yun lang. Ate Karen, ikaw, ano sa'yo? Sa akin siguro, ang ma-advise ko lang is communicate. Communicate with your special person or your partner kung ano yung magiging goals nyo. Okay? Para ma-evaluate mo kung itong relationship bang ito is mag-workout pa ba sa future na plano mo o hindi na. And if you think na hindi na, better to cut it off bago pa tayo umabot sa mga kabit-kabitan. 'Di ba? And if it's the same or you do have the same goals, try to work with one another to make it work up until you came here. Yun yung akin. Kasi bago ako malabit ng iba, Yes! no? Ikaw ba, Richelle? Kailangan ready ka kung ano yung papasukin mo. So, it's either kung kailangan nyo mag-LDR, kailangan ready kayo both side na mapagtagumpayan yung pagiging LDR. At the same time, ikaw din, ready ka sa self mo na magtitira ka para sa sarili mo. Kahit anong man maging ending ng relationship, at least meron natira sa'yo, magkakaroon ka ng bago or babalikan kayo, magiging okay yung sarili mo, handa ka. Yun lang. Ikaw ba, Tita Love? Sa akin naman, kung kahit nasa anong sitwasyon ka man, siguro, yun nga, sabi ni EJ, piliin mo yung sarili mo. And wag lang mawawala yung respeto talaga sa sarili mo at sa ibang tao din. Yun Huwag lang. basta-basta isusuko ang bataan. Ikaw ba, Eds? Ikaw ba, Eds? Try tayo dyan. Multiple choice. Diba? Kung may choices. Pipili ka ng pagsusukuhan. Gano'n. A, B, C, D. Try tayo dyan. Ikaw Oo ba, nga. Snake? Yung sa akin lang, choose the right person. Wow. Pero hindi mo kailangan choose the perfect person kasi wala namang perfect. Yung right person for you. Kasi iba-iba tayo. Yun lang yung sa akin. Pinakamagandang ending sa lahat ng... Siguro sa akin lang, no? Siguro sa akin lang, nakialam, may titang ang usapan ko eh. Hindi, sa akin lang, no? Huwag kayo maging kabit. Tama. Ano? Taki na. Ang daming work. Ang ganda-ganda ng pagkakasabi namin, pero alam mo yun, nandun na yun eh. Ikaw na yun. Putang ina naman kasi, men. Parang ito hanga ako dito sa part na to kasi sobrang daming effort noon, men. Like bilang isang lalaki, too much work yun, alam mo yun. Ako ngayon kasi naramdaman ko na yung matutulog ako na hindi ko kailangan intindihin yung cellphone ko. Pwede ko lang iiwan dyan. Hindi ako nag-iisip na may tatawag sa akin o may magme-message sa akin. So, pagdating sa relationship ng New Zealand, man, dahil nga masyado nga siyang nagiging norm or pwedeng okay din kayo, sa putang inatantanan nyo naman po, kapag nangangati kayo, kamutin ninyo, alam mo yun, tama na. Bilang isang lalaki, hindi bilang isang tita. Ewan ko paano magkamot ang mga tita. Pero yun lang yung akin. Okay? Okay, good! Palakpakan muna tayo. Palakpakan! Yay! Isa na naman pong magandang episode sa
Pangalang Podcast. And thank you sa mga special guests namin ngayon. Oo. Salamat sa pakikipag-usap sa amin. Medyo kakaiba po itong podcast namin ngayon. Yung podcast po namin ngayon, biglaan ulit. Pero this time, special edition to mga tita lang po. Again, sana po nag-enjoy kayo. Kapag nag-enjoy po kayo, don't forget to like and then comment po kung ano yung gusto ninyo. Wala po yung normal cast namin, pero meron po tayo mga nagagandahan dilag dito. Ang mga tita ninyo, may bilog, may rectangle, may oblong, may super bilog. Meron po tayong super bilog. Pero yet again, maraming salamat po sa pakikinig sa amin. Sana po huwag kayong magsawa kahit po nandito yung bata. Again, this is your Tito Marky. EJ, MC, Karen. Lab. At salamat po sa pakikinig sa Walang Pangalang Podcast!